Kada taon, higit kumulang sa 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility. 8 hanggang 9 dito, tumatama sa lupa at nagdudulot ng mga storm surge, pagbaha at landslide. Kaya dapat be safe bago bumagyo. Alamin ang emergency hotlines. Ihanda ang survival kit. Alamin ang tropical cyclone warning signals ng Pag-asa at makibalita sa lagay ng panahon. Ilagay sa selyadong lalagyan ang mahahalagang dokumento. Ipaayos sa mga sirang bahagi ng bahay. Siguraduhin may load at fully charged ang mga cellphone. Alamin kung saan ang evacuation area at lumikas kapag inabisuhan. Tandaan ang kaligtasan na paghahandaan. Good morning Pilipinas, sa mga kabubukas lamang ng telebisyon, narito po yung latest sa ating ulat ang panahon. Tuluyan na nga nakalabas ng Philippine Area of Responsibility yung bagyong Igme. Ito po may international name na Typhoon Chaba. Huli po yung namataan 860 kilometers north-northeast ng Basco, Batanes. Inaasahan ngang tatahak na ito sa direksyon na patungo naman sa bansang Japan. At sa lagay naman ng ating panahon gayon man, bagamat kalalabas pa lamang nitong isang bagyo, isang panibagong sama ng panahon naman yung nabuo dito nga yan sa labas ng ating boundary. Ito po yung isang low pressure area at huli nga po yung namataan dito nga sa may silangang bahagi nitong ating bansa. Ayon kay Pag-asa weather forecaster Samuel Duran, posible pa itong lumakas sa pagiging isang ganap na bagyo at inaasahang papasok sa ating boundary. Kaya naman tutok lamang sa mga updates ng Pag-asa. At sa ngayon naman isang panibagong weather system yung umiiral sa ating boundary. Ito po yung ITCZ o yung Intertropical Conversion Zone. Kung ating ipaliliwanag, itong ITCZ ay yung lugar kung saan nagsasalubong yung hangin na mula sa northern at sa may southern hemisphere. Kapag ang mga ito ay nagsasalubong, nakakabuo ng mga kaulapan at ito nga yung nagdudulot ng mga pag-ulan. Sa mga susunod na oras nga inaasahan natin yung pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may chance ng may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan sa rehiyon niya nitong Bicol, gayon din sa may eastern section nitong Visayas, pababa sa rehiyon nitong Caraga at sa may Davao. Dahil po yan sa epekto nga nitong Intertropical Convergence Zone. Itong Kamaynilaan naman, gayon din sa may natitirang bahagi nitong ating bansa, makakaranas ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, pero wag pong maging kampante dahil posible pa rin yung mga tinatawag na isolated rain showers or thunderstorms, lalong-lalo na sa hapon o kaya naman ay sa gabi. At eto, good vibes balita muna tayo. Matagal mo na bang balak ang magpatattoo? Nako, I'm sure may kanya-kanya kayong dahilan para dyan. Pero kakaiba yung isang kumpanya sa Valenzuela. Kung sa bahagi po yan itong Venezuela, kung saan nag-aalok ng libreng tattoo ang isang grupo, kapalit naman ng school supplies. Malaking tulong nga ito sa isang bansang nahaharap ngayon sa political at economic crisis. Daan-daan na nga ang kanilang nabigyan ng school supplies at tiyak na dadami pa itong mabubordahan hindi lamang ng sining, kundi maging ng kabutihan. At napag-uusapan na rin natin yung pagbibigayan. Ako, 82 days na lamang. Season of giving na naman. Simulan nyo na nga itong paggagawa ng inyong Christmas list para nga hindi nga mahuli sa paglalapit nitong araw ng Pasko. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong umaga. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonyo na nagsasabing umaraw man o bumagyo, matatag ang pusong Pilipino. Magandang umaga po sa inyong lahat.